Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bambaran. At siya'y matapang at maganda kaya maraming dalaga ay naakit sa kanya. Hala, sana maakit din ng mga dalaga sa akin. Dahil nahinggit si Haring Madali kay Prinsipe Bantugan, pinagbawal ang sinumang makipag-usap sa kanya. Nakakalungkot naman ito. Hindi ako pinakakausap sa sino man. Ay, ano ito? Nahulog at namatay si Bantugan sa palasyo ng kahariang nasa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Hala! Sino ito? Hindi ko siya kilala. May isinagawang pagpupulong ang prinsesa, konseho at hari. Tungkol ito sa kung anong gagawin sa nakitang bangkay. Hindi natin sila pwedeng iiwan. Lang, ang bangkay ng isang tao sa pintuan ng ating palasyo. Hindi naman siya kabilang sa atin. Wala naman din siyang connection sa ating kaharian. Isa siyang estanghero. Kahit pa, isa itong tao at dapat nating respetuhin ang bangkay niya. Habang nagpupulong, may pumasok na loro at may sinabi ito tungkol sa bangkay. Prinsipe Bantugan. Yang bangkay na yan ay si Prinsipe Bantugan. Isa palang prinsipe ang bangkay na ito. Bumalik ang loro sa kaharian ng Bumbaran at binalita ang kondisyon ni Prinsipe Bantugan. Haring Madali, Haring Madali. Nakita ko na ang bangkay ni Prinsipe Bantugan sa kaharian ng lupaing nasa gitna ng dalawang dagat. Bangkay? Patay na ang kapatid ko? Hindi to maaari. Kung di ko sana hinayaang umalis ang kapatid ko, hindi sana ito mangyayari. Si Haring Madali ay pumuntas ng langit para bawiin ang kaluluwa ng kapatid niya. Huwag kang maalala kapatid ko. Babawiin ko ang kaluluwa mo at mabubuhay ka muli. Nang mabalik na si Haring Madali, bitbit niya ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Nakuha ko na ang kaluluwa ng kapatid ko. Kailangan ko na lang ibalik sa katawan niya para mabuhay siyang muli. Nasa akin ang katawan ni Prinsipe Bantugan. Nang ibalik na ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan, nabuhay siyang muli at nagdiwang ang kaharian.